grateful I am. Lagi mo ring tatandaan na nandito lang ako lagi para sa'yo. And I'm super lucky na na-meet kita. I love you. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy roses ang alimuyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa tong liham ng maasang mata mong makabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y ilikahon na yan lang nakadama ng wagas na pagkamahal. Hiling ka lang naman na tayo na sana dalawa na siyang huli at ang umpisa. Papatunayan ang unang pag-ibig ay di mawawalan. Nakailang tula na ba't tila di napupunan ang tangi kong hiling. Hanggang dulo ikaw ang kapiling. Kung pwede lang hanggang magpakailanman, hindi na papakawalan kailanman. Ang ating tamis ng pagsasama na sana hinahanap-hanap sa ating dalawa. Ako na lang ang natira at sana'y magpilit tayo. Piling mong kailan na maririnig ang tahaking mag-isa. Kahit wala ka na. Nasaan ka man, nawa'y masaya ka na. Kailangain ka kahit na di na tayo magsasama pa. Mahal pa rin kita. Mo lang ang hiling na mag-iingat ka. O lingkod akong sinta. Promise ha, tayo hanggang dulo. Ako si Pepe. 5 taon na nang magsimula akong turuan ng aking ina na si Teodora. Tinitiyak niyang may matututunan ako dahil sa bawat pag-aaral namin, kitang-kita sa mga kilos niya ang pagiging strikto. Pepe, anak, basahin mo nga ito. Sa kabataan ang pag-asa ng bayan. So, anong ibig sabihin yan? Ibig pong sabihin, kami pong mga bata ang pag-asa para sa magandang kinabukasan. Napakahusay talaga ng anak ko. Kahit sa murang edad, kayang-kaya na magbasa, magsulat, at maunawain ng mga bagay-bagay. Hindi naging mahirap, ngunit hindi rin naging madali.
Dahil sa mga bagay na gusto ko tulad ng paglalaro sa gadget, tila ito ay hindi natutupad dahil sa hindi pagkagusto ng aking ina. Ulit tayo. Nang dahil hindi sa kagustuhan ng aking ina, wala na rin akong magagawa. Kaya mas minabuti ko na lang ang aking pag-aaral. Tuwing umaga ay tila ako'y ginugulat dahil sa puyat at kaya naman ang oras ng pasok ay di ko nasukat. Kakaaral sa gabi, di na namamalayan kaya paggising laging habol sa daan. Ako si Pepe, 16 na taong gulang na nag-aaral sa ikasampung baitang sa high school. Ako nga yung tinutokso nilang history boy kasi palagi akong bumabanggit ng mga quote ni Bonifacio o ni Magsaysay kapag recitation. Sa totoo lang, mahirap man, masaya pa rin dahil sa matinding kagustuhan kong matuto at pagbutihin ang sarili. Hindi sa pagmamayabang pero mula nang ako'y nagsimulang mag-aral hanggang sa high school ngayon, palagi akong kabilang sa mga nangunguna sa klase. Dahil dito, nagkaroon ako ng mga kaibigan. Pagkatapos ng klase, diretso na agad sa aming tahanan upang magbasa. Ako si Pepe, na nagmula sa pagkabata hanggang ngayon bitbit pa rin ang mga medalyang nakukuha ko sa paaralan. Nakagawian na rin sa pang-araw-araw na pamumuhay itong mga gawain na to. At meron din namang mga bagay na nakuha mula sa modernong mundo na nangyayari ngayon. Tila pag-aaral pa rin ang unang iniisip, pero may mga bagay na hindi na mawawala tulad ng paglalaro ng online games. So here we are, guys. I'm done for today, and good night. So guys, it's 6 a.m. in the morning right now. I'm going to school. This is my outfit for today. So hello guys, we're going home na. Even though there's a lot of things happen in the university, it was quite fun and delightful. So guys, I'm going ahead na. So what's gonna say? Okay, bye-bye. Si Pepe. Isang manunulat. Tahimik, mapagmasid, pero may tapang sa puso. Hindi lang siya basta nagsusulat. Siya'y naghahanap ng katotohanan. Matagal na niyang sinusubaybayan ng isang kilalang mayor. Sa harap ng kamera ay tila ba ito'y parang isang banal. Ngunit sa likod nito, punong-puno ito ng kasinungalingan. Boss, mga ebidensya to.
ebidensya na ang isang otoridad ay korap, gumagawa ng iligal at masama. Kung tutulungan mo ko, mababagsak natin siya, mapapakulong natin siya at madami tayong matutulungan na tao. Pepe, napakadelikado niyang naisip mo. Pwede mo yung ikapahamak. You know what? I think I'll handle this. Ibigay mo lahat sa akin ng impormasyon na nakalap mo at ako nang bahala. At bakit mapahamak ka pa? Ako na po palang bahala, boss. He's on to us, Mr. Manalo. Take care of him. Right away, sir. Tahimik siyang umuwi, pero iba ang bigat sa kanyang dibdib. Wala siyang kakampi, walang masasandalan, maliban sa katotohanan. The Philippines is perceived to be less corrupt than its neighbors Vietnam, Indonesia, and Bangladesh. In Transparency International's 2012 Corruption Perception Index, the Philippines placed 105th out of 176 countries this year, sharing the spot with Algeria, Armenia, Bolivia, and Mexico. Last year, it ranked 129th out of 183 countries. But Transparency International says year-on-year comparisons should not... Tahimik na nakatitig si Pepe sa kanyang computer screen. Binuksan ang isang draft ng kanyang isang artikulo. Ang pamagat ay, ang tunay na mukha ng mayor. Alam niyang oras na lang ang natitira, kaya nilabas niya na ang lahat. Lahat ng kasinungalingan, lahat ng ebidensya, inlithala niya sa internet. Akala mo'y isang karaniwang araw lang. Pero kapag tinamaan ng mga makapangyarihan, ang katotohanan ay may kapalit. Binaril at napatay ang investigative journalist na si Jose Pepe Rizal kagabi sa Bacolor, Pampanga, ilang araw matapos niyang ibunyag ang umunay katiwalaan ni Mayor Andrew Manalo. Ayon sa pulisya, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang bumaril kay Rizal habang pauwi sa kanyang bahay. Dead on the spot ang biktima. Patuloy ang investigasyon habang nananawagan ang media groups ng hustisya at mas mahigpit na proteksyon sa mga mamamahayag. Paglalakbay. Sabi nila, hindi lang to basta pagtuklas ng mga bagong lugar, kundi pati na rin pagtuklas ng sarili at mas malalim na pananaw sa buhay. Sa bawat hakbang at tanawin, may kasamang leksyon, paglalakbay na may aral at makabuluhang karanasan. Ay! Init! Oo nga, tingin tubig. Huwag muna ka. Teka lang. Ang tahimik, ang weird. Parang bagal ng oras. Ano, baka dahil walang signal. Yan ang bakasyon. Buti pa nga dati, pre. Parang mas buhay tayo. Nga pala, nakita ko yung mga post nyo sa Facebook Oh. Dami yung napuntahan. Ano, kumusta yung mga napasyalan nyo? Good experience ba? Sakto lang, pre. Okay lang. Sa mata ng manlalakbay,
Bawat lugar ay may kasaysayan. Bawat biyahe ay nagsisilbing parte ng buhay ng isang tao. Ako pre, sa Bigan, sa Calle Crisologo, isa yun sa pinakasikat na kalsada sa Bigan. Kilala din sa mga lumang bahay ng mga Espanyol. Habang nandun kami, sumakay kami ng kalesa papuntang Crisologo Museum. Ang ganda ng mga lumang gamit doon pre, kung alam mo lang. Tapos nung pauwi na, pumunta kami ng Bantay Bell Tower. Ang ganda ng bundok pre, nakaka-relax habang tinitignan. Wala lang, ang sarap lang bumalik sa Vigan. Ikaw, Sam? Ako? Oo. Ako naman, nung bakasyon, pumunta ako ng Baguio. Ang bago naman dito, ako lang mag-isa. Naggaya ko, nakaboost lang ako. Medyo naliligaw ako, pero nung may nakita akong layon, alam ko nang nasa Baguio na ako doon. Siyempre, pinuntahan ko agad yung mga sikat na pasyalan. Una dito, yung sikat sa Baguio na Burnham Park. Dahil palang tao dun, makikita mo, ang daming nagbabangkang turista. Halos crowded na. Yung kasunod naman nun, nagpunta ako sa Strawberry Farm sa La Trinidad. Yun yung first time ko makakita ng nakatanim na strawberry. Siyempre, nagkaroon din akong pagkakataon na makatikim ng pinagmamalaki nilang strawberry taho. Sarap nun. At yung gabi bago ako umuwi, sigurado ko na makakapunta ako sa night market. Pagdating ko doon, ang dami nagtitinda at mamimili. Sikip! Siyempre, di ko na pinalampas. Nag-ukay-ukay ako at bumili ng souvenirs. Siyempre, tulad ng mga strawberry jam at yung iconic nilang keychain. Dinagdagan ko na rin para marami akong pasalubong. Diba? Siyempre ako din, di ako magpapaulit. Yung first time ko pumunta sa Quezon Province, pre, kasama ko si mama ko. Doon ako na mga sa kalikasan, sobrang ganda! Maniniwala ka talagang may Jesus eh! Bumisita kami sa Kamay ni Jesus, dun sa may lukban. Tapos, umakyat kami dun sa hagdan, papunta dun sa malaking rebulto. Medyo nakakapagod nga lang. Pero sobrang sulit kasi napakaganda ng view dun sa taas. Syempre, sa mga travel, hindi pwedeng mawala ang food trip. Kaya naman pagkatapos ng mahabang lakaran, dumiretso na kami agad dun sa Kamayan sa palaisdaan. Nakaka-enjoy kumain dito, lalo na't malamig ang panahon. Tapos pinapanood mo pa yung mga isda na lumalangoy sa paligid. Masarap sa pakiramdam ang makalayo sa gulo ng lungsod at masaksihan ang ganda ng kalikasan. Sa pag-uwi ko, dala ko hindi lang ang mga pasalubong, kundi pati ang mga alaala ng isang masayang paglalakbay na tumatak sa aking puso. Grabe, no? Masaya pala. Pero, what if? Naisip niyo ba yung naisip ko? Ano yun? Tayong tatlo naman na mag-travel. Pwede! Sa bawat biyahe, may aral. Sa bawat alaala, may lakas. Kung si Rizal ay nabubuhay ngayon, makakasama natin siyang naglalakad. Ikaw, anong kwentong biyahe mo?